Mahal na mahal mo ba si Tatay Rodolfo? Opo. Ano pangalan ng tatay mo? Rodolfo. Tatay Rodolfo. Okay, galing-galing, no? Paano sumayaw si Ate Dangdang? Sayaw na. Hindi pa ako nga. Oh, hawak ang beat. Hindi pa ako nga. Turuan kita. Ha? Sige, saka na lang mga kababayan kasi hindi pa ano. Okay na si Ate Nida? Dalhin mo yung gamot mo, Ate Nida. Tara, puntahan na natin si Ate Nida, mga kababayan, no? Pero makikita mo naman sa kanyang mukha, makikita mo sa kanyang reaction na masaya siya. At salamat po talaga sa ating Panginoon dahil, yun nga po, dahil nakakagawa tayo ng mga ganitong bagay, nakakatulong tayo ng mga ganitong bagay sa ating mga kababayan, mga kapatid, na wala talagang kakayahan. Kasi kung babalikan natin yung unang punta ng Team Daddy Frankie, dito makikita mo yung bahay talaga na walang direksyon. Hindi po sa pinipintasan, maaaring gawa po ng kahirapan talaga. Kawalan, lalong-lalo na sa panahon ngayon talagang napakahirap ang buhay. Wala kang magandang trabaho, talagang yung income natin is sakto-sakto sa pagkain pa lang. Pero gaya ng aking sinabi, dahil sa suporta ninyo kay Daddy Frankie at sa tiwala at sa gabay ng ating Panginoon, ay eto, masasabi kong kahit mawala man ako sa mundong ibabaw, may maiiwan si Daddy Frankie sa ating mga kapatid, sa ating mga natulungan na hindi na mabubura. Si God lamang mapagsabi kung ito'y mabubura pa hanggat inaalagaan at iniingatan nila. Dahil isa rin yun na nagtitrigger itong mga beneficiary natin. Pag nakikita nilang hindi sila komportable sa kanilang mga higaan, tirahan, so sa ngayon, pag nabubungan na padetadaan na pinturahan naging maayos na ito, lalagyan pa natin ng konting mga gamit sa abot ng makakaya nga po ng Team Daddy Frankie. And then, kayang-kaya na ni tatay hanapin yung pagkain. No? So ano naman ang sabi ng mga anak mo, tay, nung siyempre hindi pwede at hindi ako naniniwala na hindi nila nakikita to. Alam ko, baka pinicturan na ni Oscar to, kakita sa mga kapatid. Pinicturan na po. Pinicturan na, o, di ba? So anong sabi ng mga anak mo? Malaking pasasalamat Ganyan. daw sa inyo, Daddy Frankie. Yung sinabi nila. Oo, malaking pasasalamat. Nabigyan kami ng bahay. Nabigyan na kayo ng bahay. Sa laban lang tayo. Umiiyak si tatay, mga kabayan. Lumuluha si tatay. No? Ayan, tay. Regalo yan ng Panginoon sa inyo. No? Kahit ako ay kasangkapan lang din ng Panginoon. Tsaka tandaan mo, tay, wag na wag po kayong mahihiya. At ito, hindi nyo utang kay Daddy Frankie itong bahay na to. Kaya kita nagawa ng bahay dahil binidyo kita, binidyo ko anak mo, nagkaroon ng revenue, kaya ibinabalik ko lang din po sa inyo. Kaya wag kang mahiya, wala kang utang na loob, wag yung isipin yun. Ginawa ko lang yun nararapat, tama, ibinabalik ko lang din po sa inyo. Kagaya ng pagbibideo ko sa inyo ngayon para matapos itong bahay. Ganun lang po yun, no? Okay po, Daddy Frankie. Umiyak talaga si tatay. Ngayon ko lang ito nakita lumuha, no? Kahit ganito may saltik-saltik kayo. Parang kwelang-kwel, kingkoy ba? Kausap. Di ba? Kasi every time na kausap ko to, kik-kik, kik-kik, kik-kik. Pero ngayon umiiyak siya, mga kababayan. Nakakatas talaga. Ramdaman mo talaga yung pasasalamat nila sa atin. Kaya nga ipinapaliwanag ko sa kanila, mga kababayan, na hindi po nila utang sa akin yan. Kasi galing din po sa revenue yan, mga kababayan. Galing yan sa pagbibideo ko sa kanila. Iminamanage lang po ni Daddy Frankie. Inaayos lang po ng Team Daddy Frankie. No? Para maliwanag at ipinapaliwanag ko sa mga hindi nakakaalam, hindi po ako mayaman. Ordinaryong tao lang din po ako. Gaya ng lagi kong sinasabi, sa pamamagitan po ng panunood ninyo, pag-share ninyo ng video, pamamagitan po ng pag-upload namin, pag-video namin, kaya ito, nakakagawa tayo, nakakatulong tayo sa ating mga kababayan.
Kagaya rin po ng mga beneficiary natin na pinupuntahan ng Team Daddy Frankie sa kanilang bahay. Napagdala kami ng mga bigas, pagkain, kung ano man mga grocery, kagaya ni Ate Dangdang ngayon, tsaka si Ate Nida, na dadalhin natin sa pagamutan. Yung mga gamit natin sa transportation, diesel, toll gate, pagkain, gamot, pambayad sa doctor's fee, galing din po yan sa revenue. Kasi po, hindi po mayaman si Daddy Frankie. Gumagawa lang ako ng paraan para makatulong dahil itong mga kapatid natin, kagaya ni tatay, hindi nila alam kung saan sila magtutungo. Hindi nila alam kung anong kanilang gagawin. Yun po ang nagawa or yun lang po ang naitulong ni Daddy Frankie. No? Ate Dang, halika! Sayaw tayo, Ate Dang. No? Yan, no? Tingnan nyo mga kababayan. Si Ate Dangdang talagang nung nakita ko rin to noon, eh talagang iisipin mo talaga. Gaya nga niyang sinabi ni Ate Laika, almost 20 years na sila na talagang naghahanap ng malapitan, makatulong sa kanila. Marami na rin daw tinawagan, minessage sa mga TV program. Nagtawag na raw si Ate Laika, pero hindi po siya pinalad. Kaya sobrang saya niya. Sabi ayon sa kanya, sobrang napatalon siya sa tuwa nung nakita niya, kasi that time na napanood niya yung video ng kanyang kapatid is nasa Maynila si Ate Laika. At thanks to God, hanggang ngayon, unti-unti na. Di ba? Ate Dangdang, okay ka na? So, anong masasabi mo kay Ate Laika? Kasi siya yung nag-message kay Daddy Frankie. Anong sasabihin mo sa kanya? Na ngayon ay magaling ka na. Hi, Ate Laika. Papunta pa lang po kami sa pupuntahan namin. Yun. Thank you, Ate Laika. Ako naman. Salamat, Ate Laika. Ate Laika. Love mo ba si Ate Laika? Opo. Eh, si tatay. Opo. Gaano mo kamahal si tatay? Ha? Mahal na mahal mo ba si Tatay Rodolfo? Opo. Ano pangalan ng tatay mo? Rodolfo. Tatay Rodolfo. Okay, galing-galing, no? Paano sumayaw si Ate Dangdang? Sayaw na. Hindi pa ako marunong. Oh, hawak ang beat. Hindi pa ako marunong. Turuan kita. Ha? Sige, saka na lang mga kababayan kasi hindi pa ano. Okay na si Ate Nida? Dalhin mo yung gamot mo, Ate Nida. Tara, puntahan na natin si Ate Nida, mga kababayan.